Good morning po sa bawat isa. Ayun, malakas dito lang ako. Hindi. Magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati po yung mga nasa kaliwa at kanan ninyo, pakisabing, napakaganda mo kaysa sa umaga. Ayan. At blessed na blessed ako na nandirito ka ngayon. Good morning. No, good morning. And last na lang, pakisabi mo, huwag kang absent next Saturday. Amen ba? Purihin po ang Lord. Para po sa mga bisita natin, yung mga first-timer natin, welcome po kayo sa may FCC, Filipino Christian Church. Ito pong gawain na ito ay Tagalog Worship Celebration. May iba't iba po tayong mga worship service. So today po ay, by the way, ako po si Pastor Edman, isa po sa mga pastor ng FCC. And every time po na nakikita niyo po ako dito, lagi ko pong sinasabi, kapag hindi po si Pastor Benji or si Pastor Benhar ang nakikita niyo dito na magsasalita every Saturday, naka-sem break po kayo. Parang ganun, di ba? May sem break po kayo kasi may mga series po yung ating mga butihing pastor. But today po ay start po kasi last time po, I think, nag-end na ako doon sa series ko ng Fortifying Church. Sabi nga, yun yung last team kasi natin, last year. And this year, may panibago tayong tema, which is Seek, Pursue, and Conquer for Christ. Let's go! But this morning, pinalitan ko po yung let's go. Kasi nandoon na tayo sa tema Lumalakad na tayo Tumatakbo na tayo. Tama ba? Yes. Ayan. So pinalitan ko po, naghanap po ako ng yung what's next? Kung nandoon na tayo, tumatakbo na tayo, lumalakad na tayo, ano yung next? And dinala po ako ng Lord sa book ni James, which is, ito po yung pag-aaralan natin. There are 4 parts po noong pag-aaral natin. Ito po yung pinakauna po sa series na ito. So instead na let's go, press on. Pakisabi mo sa katabi mo, press on. Ano ba ibig sabihin ng press on? No? Sabi po ni Ate Miriam Webster, ang press on po is to continue moving forward in a steady way. Di ba? Andun ka na tumatakbo na tayo, nagpapatuloy na tayo, and purihin ang Panginoon. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Ang dami po kanina. Kita niyo po yun. Yun po ay testamento po ng gawain po ng Panginoon. Of course, para sa mga bisita po natin, again, we are not lifting any organization or sect or religious organization. Isa lang po ang itinataas ng Filipino Christian Church. Yun po ay magkaroon po tayo ng personal na relationship sa Panginoong Yesus. Amen po ba? So nandun na tayo, lumalakad na tayo, nagpapatuloy tayo at magpapatuloy tayo in a steady way. Kasi ang goal natin, hindi po upload ng tao. Ang goal po natin ay hindi lang dumami at mag-multiply. Ang goal po natin is mapapulihan, madakila at maitaas ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen ba? To continue to do something specially in a determined way. Okay? Determinado tayo, determined tayo. May goal tayo And once makuha natin yung goal na yun, hindi tayo titigil hanggat hindi dumarating si Lord. Pakisabi sa katabi mo, hindi tayo titigil hanggat hindi dumarating si Lord. We will seek, pursue, and conquer for Christ. Press on. Nalito na kung let's go o press on, But you know what? In Bible dictionary, there's a lot of meaning when it comes to sa word na press on. And makikita na yun halos sa letter po ni Paul, especially sa may Philippians, di ba? I press toward, on the goal, I do not look back, but I set my eyes on the prize. Setting my eyes on the prize, pressing on. Ilan sa mga meaning na nahanap ko po is to make, to run, or flee, to put flight, to drive away, to run swiftly in order to catch a person or a thing. Meron kang goal, meron kang hinahanap, At katulad ng testimony nung narinig natin kanina, English spoken, pero alam niyo po, ako nag-interview doon, Tagalog po yun, straight mag-Tagalog. Iyon po yung hinahanap niya. Akala niya, marami po siyang hinahanap dati. Pero nung na-realize niya na ang Diyos lang pala ang kailangan niya. Alam niyo po yung dati na more para sa kanya, less na lang kasi only one ang kailangan mo. At yun yung nahanap niya.
nung tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at kanyang tagapagligtas. To press on is, in a figurative way, sa Biblia marami po. One who in race runs swiftly to reach the goal, or meron naman to persecute, to be mistreated. Suffer persecution on the account of something. And in the book of James, specifically sa letter ni James, ito yung meaning ng press on. No? To seek after eagerly, earnestly endeavor to acquire. To suffer persecution on the account of something. Sino ba si James? At para kanino niya ba isinulat ang letter ni James? No? Si James po ay half-brother po ng ating Panginoong Hesus. No? Siya po yung kapatid ng Panginoong Hesus sa pamilya niya. And ang James po, in Greek is Jacobus. Kung gusto niyo po ipangalan sa anak ninyo, lalaki, magkakaroon kayo ng baby na anak, pwede po, James, Jacobus. No? He's the brother of James. He's one of the leaders sa church po ng Jerusalem. Kung matatandaan niyo po, in the book of Acts, kanina kinanta natin, no? Noong after ng resurrection, after magpakita ng Panginoong Jesus sa mga disciples at doon sa mga believers, isa po si James. Si James po, nakapatid ng Panginoong Jesucristo, noong una, hindi siya naniniwala kay Jesus. No? Kung i-imagine mo, sabi ng mga scholars, parang, alam mo yon, ang isip niya, napaka-special naman ito, ikaw ay Diyos, tapos kami parang standard na, wow, edi ikaw na. So parang ganun siya. Hindi siya naniniwala sa mga turo, mga pinagsasabi ng Panginoong Jesus about sa kingdom of God. But you know what? Nabago yun noong time na namatay ang Panginoon. After niyang mamatay, sa krus ng Kalbaryo siya ay nabuhay. Sa 1 Corinthians, nag-appear. Even in John, it was mentioned na nag-appear ang Panginoong Jesucristo. Isa-isang tao, pinaka-special, si James. And that's the turning point. Kung si Pastor Benji, na-share na yung turning point ni Apostle Paul sa road ng Damascus, yun yung turning point ni James. Nung nagpakita, nag-appear ang Panginoong Jesus sa kanya personally. And from unbeliever, he become a believer. And then hindi lang yon, naging isa siya sa mga one of the key leaders sa Jerusalem, sa church. And hindi lang yon, he's one of the pillars, sabi po, na-mention sa may Galatians. Para kanino niyo ba sinulat yung letter ni James? Well, doon sa may 12 tribes na na-scatter during diaspora, after na sumiklab yung matinding persecution sa Book of Acts. Natatandaan niyo po yun? Parang onti lang yung nakapagbasa yata. Natatandaan niyo po sa Book of Acts, basahin niyo po yung from 15 to the end. Makikita niyo po doon na after nilang kumanta after ng Pentecost, kumanta ng, oh, happy day, happy day. Diba? Praise the Father, praise the... Ganun yun eh. Ganun yung feeling nila. Pero after 1 or 2 years, eto na. Na-mention din ni Pastor Benji yun sa may sermon niya. Isa sa mga leader, no? Namatay dahil sa pagsunod niya sa Panginoong Jesus. Sino yun? Si Stephen. And that's the start ng persecution sa church. Dahan-dahan silang hinahagilap, hinahanap sila, iniisa-isa sila. Try to imagine, gabi-gabi, yung may mga inuutosan yung mga religious leaders, especially ng mga Jewish, no, na naniniwala sa pananampalataya sa Panginoong Jesus na siya ay napunta dito, namatay, muling nabuhay, at siya ay muling babalik. Yun yung ating pananampalataya na dala-dala. Tama po ba? Yun yung dala-dala natin. Ganon sila. And of course, siyempre, new birth ng church, doon, kumbaga parang ipinanganak yung gawain. Ang church po, by the way, hindi po building. Ang church po ay tao, mga tao na nanampalataya sa Panginoong Jesucristo na siya ay Diyos, nagkatawang tao, nabuhay dito, namatay, muling nabuhay, at siya'y nangakong babalik sa mga naniwala at nanampalataya sa Kanya. At tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw yun, kapatid. So, ito nangyari, no? Hinahanap sila ngayon, di ba? Iniisa-isa sila. Biruin mo, people were dragged out from their house. And hindi lang yun. Yung iba, ipinapakain sa
mababangis na hayop. Try to imagine, anak mo, di ba? Di ba? Hindi lang yun. May matindi pa. Ginagawa silang lamppost paggabi. Ha? Paano, pastor? Doon sa may itinayo na pole, itatali sila doon, papahiran yung buong katawan nila ng alkitran, and after nyo, sisilaban sila. Yun yung kanilang buhay. After ng Day of Pentecost, after ng journey nila, nagpapatuloy sila, eto na. Ito na yung real talk na sinasabi ng Panginoon. By the way, before natin balikan yung James, yung context na, anong sabi ng Lord before siya mag-ascend? Sabi, I will go with you until the very end. Yun yung sinasabi ni James dito. Bakit na sinabi? Kasi they are facing persecution and hardship. Now, what's the purpose? Si James po, meron siyang dalawang influence sa writings niya. Una, yung kanyang laging, sabi ng mga scholars, lagi niyang binabasa yung Proverbs. Kaya yung Book of Proverbs, kung makikita niyo po, halos, influence from Book of Proverbs yung mga sinulat niya sa James. And yung pangalawang influence niya is lahat ng katuruan, yung mga discourse and teachings ng kanyang kapatid, ang Panginoong Jesus. And lalong-lalo na sa may Matthew. Kung babasahin niyo po yung letter ni James, halos similar, sa may Matthew, especially doon sa may Sermon on the Mount. Halos nandoon lahat. Ano pa? To use our circumstances. Ito yung isa sa mga pinakamalaking reason po. Doon sa mga tao, mga believers, during that time na humaharap sa pagsubok at matinding persecution, is that they will use that circumstances to make them more like Jesus. Kaya yung mga kapatid natin, ang mga sumunod, hindi lang sa Panginoong Hesus, nag-confess publicly kanina, yes, sumunod tayo sa Panginoong Hesus, pero hindi sinabi ng Panginoong Hesus na sa kanyang salita na madali yung ating buhay bilang followers. No? Sabi nga ng Panginoon, raranas tayo ng matinding mga pighati or kahirapan. Pero sabi ng Lord, temporary lang yan. Kasi sabi ng Lord, I finish. It is finished. Tetelestai. Sabi ng Panginoon, tinapos ko na. Ang gagawin nyo lang, lalakaran nyo, magtiwala kayo, manampalataya kayo sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus. You walk by faith. And how do you show that you're walking by faith? Sabi ni James, ito yung pananampalataya na may resulta. Nakikita sa gawa. Dapat halata. Pakikalabit yung katabi mo, halata ba? Halata ba na lumalakad tayo? And how do you see that we are walking by faith when you see that person, not only on your left and your right, lahat sa atin dito, once na nakikita mo ang kapatid mong lumalapit, nagsasamba sa Panginoon, minamahal niyang Panginoon, at kung ano ang trato niya sa kanyang sarili, ganun din yung pinapakita niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Yun yung sinasabi ni James sa mga tao during that time. As they fled away from Jerusalem, that as they experienced different crises and persecution, yung ilan sa kanila nakalimot na, sarili na ang inintindi nila. Kaya nga meron dyan, pag binasa nyo sa chapter 3 to 4, is parang gusto nila yung mga mayayaman lang, yung mga nasa alta syudad lang, yung mga parang ina-accommodate nila sa church. Pag wala kang pera, kapag yung hindi maganda, hindi bago sapatos mo, dito ka lang sa may sa likuran. Diba? Pag nakita, mukhang mabango si kapatid, dito yan sa unahan. May ganun, may pagtatangi. Why? Because they forgot kung ano yung turo ng Panginoong Jesus. At ito yung opportunity ni James to remind them, it's not about the persecution, it's not about the problems and circumstances or adversities. On top of it, beyond that, at the end of the day, sino ba yung sinundan natin at pinanampalatayaan natin? At yun yung sinasabi niya, magpatuloy kayo doon. That's why press on. Again, there are 4 parts. And today, pag-aralan po natin, mag-aral po tayo. Alam niyo na, Introduction, How do we seek the faith that stand in trials? So what do you mean by faith? In Hebrew, sabi doon, di ba? Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yung pananampalataya po na involve yung
pagtitiwala at pananampalataya mo sa Diyos at sa pangako niya at sa mga salita niya. Ito po yung babalikan mo, ito po yung panghahawakan mo. Hindi po yung mga bagay sa paligid mo o yung sitwasyon o yung tao na katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Mawawala din yan. Madi-disappoint ka niyan. Tama ba? But where do you seek and where do you go? No? You seek the faith that stand in trials. Na iwanan ka man ng katabi mo or ma-disappoint ka man ng katabi mo, no? Hindi ka titingin diyan. Anong katulad ni James, huwag kayong tumingin sa sitwasyon. Tingnan nyo yung pananampalataya na in-embrace nyo at tinanggap nyo. Okay? Binasa po ng ating tagapanguna kanina yung verse 2 to 4. No? Pero yung laman po ng pag-aaralan natin is from verses 1 to 8. Okay? Now, how do we seek the faith that stand in trials? Again, tatlong bagay po yung gusto ko pong ituro ngayong umaga. Pero before we go on, pwede ba tayong yumuko at inghin natin yung gabay ng Banal na Espiritu sa pag-aaral po natin ngayong umaga. Panginoon Diyos, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang mabuti, Lord. Ikaw, Lord, ang nakakaalam, Lord, na buhay ng isipan namin, Lord, at yung mga nangyayari sa amin, Lord. And right now, Lord, You are with us. You are here, Lord. And we ask, Lord, that the God, the Holy Spirit, will teach us, will lead us, Lord. Illuminate our minds, Lord. May You open our hearts, Lord. Soften it, Lord. So that when we hear the word, Lord, that comes from Your word, ito po, Lord, ay isang buto, Lord, na tutubo, lalago at mamumunga at makikita, Lord, sa aming buhay. Hayaan Niyo po, Lord, na embrace namin, hawakan namin, lakaran namin yung pananampalataya po, Lord, na ibinigay Niyo po sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 3 things po. Una is, we see trials as opportunity to grow. Lahat po ng mga pagsubok daw, mga testings na inaalaw ng Lord, yan po ay opportunity to grow. Pero kadalasan, nakakalungkot, nakikita natin na ang trials parang curse. Sino po doon? Pag marating yung mga pagsubok sa buhay natin, parang ayaw na ayaw mo, inis na inis ka. Normal po yun, sabi nga ng mga psychologists. Kasi emotional tayo eh. Ayaw mo yung kumaga parang may squeeze ka, ayaw mo merong testing. But you know what? In the Bible, in the Word of God, those are opportunities na binibigay ng Lord para lumago tayo, para tumibay tayo, para maging matatag tayo, para maging fortified tayo. So we can let's go and we can press on. Yun po yun. Pangalawa, sabi ni James, remember that whenever you are in a difficult situation, you ask God. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ask God. Ang problema kasi kung kani-kanino ka, nagtatanong. Si ChatGPT tinanong pa, how can I overcome this difficulty? Si AI tinanong pero hindi inuna si Lord. Mamaya malalaman po natin bakit kailangan mo unahin si Lord. And pangatlo po, you need to be faithful. We as Christian, as a follower of Jesus Christ, we anchor our life sa pananampalataya po na galing sa Panginoon. Faith that pleases the Lord. And when you live by faith, you do not waver. Hindi ka basta kakabahan, hindi ka basta-basta masisway, di ba? Hindi ka basta-basta magkukwit, hindi ka basta-basta mag-stop. Okay? Sabi po nung una, see trials as opportunity for grow. Pinalalago po tayo ng Panginoon, no? Sabi diyan, count it all joy. Sabi diyan, my brothers, when you meet trials of various kinds. Sabi po diyan, count it all joy. Sabi po sa ibang salin, consider it pure joy. And you know what? Yung consider yun, that is an action word, no? An action word, verb. A kind of verb na hindi optional. No? Because it's an aorist verb. Pag aorist verb, pag nakita mo yun sa may Biblia, ultimate yun. Ibig sabihin, walang option doon. Wala kang choice doon. You really need to do that. Count it all joy. Okay. Naalala ko po yung isang kapatiran, tago na lang po natin sa pangalang Jessica. Si Ate Jessica po ay single parent, single mom. Meron siyang 2 anak. Masipag sa Ate Jessica.
Talagang she really work hard. She really give her best effort sa pagtatrabaho. And every time no, na magtatrabaho siya, meron siyang goal. That's why she press on. Gusto niya ma-promote. Kasi hindi lang para sa sarili niya, para doon sa mga anak niya, para masustentuhan niya yung pangailangan ng mga anak niya. Nung time na okay na, sinabihan na siya ng manager nako, ongoing na yung process. Dumating yung time na kailangan mag-downsize nung company. So madaling sabi, natanggal si Ate Jessica. Tanungin mo yung katabi mo, natanggal ka na ba sa trabaho, kapatid? No, parang, siguro naman lahat tayo makaka-relate, ano? Hindi maganda, di ba? Hindi magandang yun, hindi magandang feeling yun. Lalong-lalo na sa sitwasyon na katulad ni Ate Jessica. But you know what? I really praise the Lord sa buhay ni Ate Jessica. Nung narinig ko yung testimony niya, instead na maging bitter siya, instead na mangulubot siya, instead na laging nakalumbaba, kumaga parang lagi siyang malungkot, na para siyang pasas, nalukot, tuyot, at nahulog at naapakan ni pastor. Diba? She chose to consider her trial as opportunity to grow. She is joyful, and whenever her brothers and sisters sa church makita siya, yung sitwasyon niya, natutuwa sila. Hindi lang sila natutuwa, nahahawa din sila nung buhay ni Ate Jessica. No? And you know what? Instead na magmukmuk siya, talagang nag-volunteer pa siya doon sa may gawain sa church nila. Hindi siya uma-absent. No? Kahit naman kung may trabaho na siya, talagang very eager siya mag-serve. Part siya ng food ministry. Wow, di ba? Food ministry, talagang serve siya. Lalong-lalo na kapag yung nagmi-ministry sila doon sa mga kapatiran na walang pagkain, so pupunta sa kanila. Talaga namang doon siya. Kahit nung nawalan siya ng trabaho. And ang nakakatawa doon sa mga anak niya, na yung panganay ay college at yung isa ay elementary, lagi niyang pinapaalala na itong sitwasyon natin, ito ay dadaan lang tayo. Hindi tayo magstay dito, mga anak. And dala-dala ng mga anak niya yung joy na nakikita nila sa nanay nilang si Ate Jessica. And you know what? Lo and behold, no? Siyempre maraming bills, maraming Judith. Kilala niyo po ba si Judith? At saka si Juna? Oh, lahat tayo dyan, relate dyan, ano? Hindi nanginig, hindi nag-waver si Ate Jessica kasi alam niya yung Diyos na pinanampalataya niya, makapangyarihan at malaki. Pumiyok pa. Nagugulat si Ate Jessica, every week may nag-iiwan ng sobre doon sa pintuan nila. At alam niyo kung ano laman? Siyempre, blessing, hindi prayer request. You know, within a month, nabayaran niya yung tuition fee ng anak niya. Nabayaran niya yung tuition fee ng anak na nasa college at saka nung nasa may elementary. And after 1 month, may tumawag sa kanya, malaking company. At si Ate Jessica ay nagkaroon uli ng trabaho. What's the moral or ano yung takeaway natin sa buhay ni Ate Jessica? No? Baka sabihin nyo, parang kwentong barbero lang yata ni Pastor yun. Totoo pong nangyari yun. Kilala ko po si Ate Jessica. Nung tinanong namin sa Ate Jessica, ano yung kumaga parang dala-dala mo during nung time na nandun ka sa may process na yun? Sabi niya, I couldn't control the trial na dumating sa amin. Tama? Mapipigilan mo ba yung pagsubok? Hindi. Yung mga testing, yung mga adversities, yung demonyo mapipigilan mo, lalo ka nga inaasar eh. Diba? Hindi yung nasa kaliwat kanan mo, yung bumubulong, no? Pumikit ka na. Huwag mong papakinggan yun. Diba? Sabi ni Ate Jessica, I couldn't control the trial, but what I can control is my response. Kapatid, pag dumarating ang pagsubok, ano mo control mo? Yung response. No? Sabi niya, I can choose na maging devastated. I can choose na maglukmok ako. Pero bilang Kristiyano at bilang mananampalataya, sabi niya, I choose joy. Not because my situation is not good. Sabi niya, not because my situation was good, but God is good.
Kanina habang nakikinig ako ng testimony ng bata, dinisown. Di ba? Yan yung isa sa mga persecution, yung mga tests, yung mga trials. Umpisa pa lang yan. Sometimes, or most of the times, our situation is not good. But you know what? The truth is, God is good. At yun yung sinasabi ni James. Count it all joy, brothers and sisters, whenever you face trials or various kinds. Amen? Count it all joy. That's why in James 1, verse 2, count it all joy, my brothers, when meet trials or various kind. The testing of your faith produces steadfastness. Alam nyo, parang katulad sa siyempre si Mrs. po nag-work sa may Toyota and Lexus. So alam niya nung time na before siya maging admin, kung paano yung sasakyan talaga mag-undergo ng process. So before yan i-release sa may market, talagang maraming testing na mangyayari. No? Road test and everything, inside and out, interior, at saka yung outerior nung sasakyan, itetest yan. Para nang sa ganun, kapag pumasa sa standard, yung integrity ng company ay mataas. Ganun din po si Lord. That's why He allow testings. Sino po rito naka-experience na mag-summative, chapter test, periodical test? Lahat tayo, diba? Diba? And after mo, na makapasa sa test, anong mangyayari? Level up. Diba? Sorry, tumalsik. Buti na, wala dito, no? Hindi, baptism yan. Diba? Level up. Ganon din po yung process ni Lord. Sabi ni James, hindi ka binibreak ni Lord. No? Hindi ka dinidestroy ni Lord. But you know what? God is building you up. Pino-fortify tayo ng Lord. Kaya sabi mo sa katabi mo, press on. And you know what? That steadfastness, sabi doon, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Lacking in nothing. Totoo ba yun, Pastor? Lacking in nothing? Di ba? Parang tomorrow, parang lahat na napangailangan ko. Hindi ganun yun. No? Wala man or meron, alam mo yung response mo. I can still worship the Lord. I can still thank the Lord and be grateful to the Lord. Because yung life ko, yung puso ko, hindi naka-anchor sa persecution, sa situation, sabi ni James, nakaka-anchor kanino? Sa Panginoong Yesus. Kaya nga nung sinabi niya, sabi dito, this is letter from James, a servant, bond servant of Lord Jesus Christ. Dati, no, hindi siya naniniwala sa kapatid niya na Messiah, Diyos. Pero nung nakilala niya, no, ng lubusan, personally minit siya ng Lord. Doon niya nakita na totoo yung sinasabi at tinuturo ng Panginoon. At yun yung encouragement niya doon sa mga believers. Kapatid, today I don't know where you are. I don't know your situation. But God knows. Amen? And every time na nagpapass through tayo ng trials, mainit man yan, shaky man yan, no? Parang mahirap or mainit man yan or parang, alam mo yun, sumasabay sa init ng panahon, hindi ka naman mag-i-stay dyan na mainit lang. Sabi mo sa may katabi mo, pa-winter na kapatid. Dadaanan mo lang yan. At sa tulong ng Panginoon, you will be what? Perfect and lacking in nothing. Trials are not meaningless. Pakisabi sa katabi mo, trials are not meaningless. You know what? Trials, they produce perseverance that leads to maturity and completeness. You know what? Yung completeness, it was mentioned 7 times sa letter ni James. And yung 7, very significant yan sa mga Jewish people. Kasi 7 means what? Complete. Diba? Talagang yung integrity ng tao na yan, mabuti. And when trials come in your ways, always remember that God is building you. Hindi ka dinidestroy ng Lord. Binubuo ka niya, tinatransform ka niya to a person or to a child that He wants you to be. Pangalawa, after you see trials as opportunity grow, pag darating uli yung matinding pagsubok, yung matinding, kanina wave lang siguro, pag tsunami na, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Di ba? You ask wisdom.
remember to ask God for wisdom. Kasi anong sabi doon? If any one of you lacks wisdom, let him ask God. Why? Because God gives generously to all without reproach. Sabi ko kanina, isa sa mga influence sa writing ni James, ang Book of Proverbs. Sabi sa Proverbs 3:5-6, yung mga tao daw po, yung mga nananampalataya, whenever you face different trials, circumstances, or adversity, sabi ng Proverbs 3:5-6, alam niyo po ito siguro, di ba? Kanta rin ito ng mga bata. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And ano mangyayari? He will make your path straight. Saan ka magtitiwala? Sa diskarte mo o sa diskarte ni Lord? Sa diskarte ako ni Lord. Hindi ako magtitiwala sa diskarte ko kasi kapag diskarte ko, alam ko ang end. Wasak. Wasak na wasak ang puso ni Edman. Pag nagtiwala ako sa diskarte ko. Pero kapag nagtiwala ako sa Diyos, hindi wasak. Buo, masaya, fresh. Parang yung nasa may kaliwat kanan mo. Di ba? Sabi pa ng Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom from His mouth. Galing sa Panginoon mismo. And when you ask from His mouth, come knowledge and understanding. No? Dumating man yung pinaka-testing na malupit. Alam mo ngayon kung saan ka lalapit. Di ba? Hindi kay Madam Rosa. Kay Lord ako lalapit. Kay Lord ako. Sa salita niya ako kakapit. Doon ako sisiksik kasi alam ko yung salita ng Panginoon. Tested, proven. Sabi ng Lord sa Matthew, salita niya, di ba? Everything will pass away, one thing will remain. His Word. So kung lahat mawawala, pati yung katabi ko mawawala, pero isa lang ang bagay na mananatili, ang salita niya. So doon ako. Yun yung sinasabi ni James. You ask wisdom. How do you ask? Siyempre, period yun ni James. Sa period natin ngayon, paano tayo mag-a-ask? Salita ng Lord, manalangin tayo. If you need counsel, may mga pastors and elders tayo. Di ba? Katulad ng ginawa ng kapatid natin, hindi niya alam kung paano gagawin. Tinawagan niya isang kapatiran. And praise the Lord, yung kapatiran natin. Di ba? Nag-rescue, sinabihan siya. Kinounselan siya. In trials, what we need most is not to escape, but it's God's wisdom that we need. Why? Because God is building you. God gives generously, hindi siya madamot. Ang gagawin mo lang, you will ask, seek, and knock. And the door will be open. Without shaming you, hindi ka i-judge ng Lord. Kaya yung mga bisita natin na nandito, hindi ko alam kung anong rason, pero I know God has a plan for you at hindi aksidente na nandito kayo ngayon. And pag lumapit kayo sa Lord, He is generously will receive you, will accept you. When you don't know what to do, ito po yung isa sa dapat nyong gawin. The first move is prayer. Hindi Ayan, dami sa inyo kasi pag yung dumarating si Juna at saka si Judith, nagpapanik eh. Di ba? Pero sabi ng Lord, pray ka. Huwag mong dibdibin. Tuhurin mo. Di ba? Pangatlo po, be faithful to God. Sa mga mananampalataya po na nandirito, tumanggap sa Panginoong Jesucristo, we live by faith. We live by the grace of God. And sabi ni James 6-8, but let him ask in faith with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea, driven and tossed by the wind, no? For that person, not suppose that will receive anything from the Lord. He is double-minded man, unstable in all his ways. Dapat single-minded ka lang. Paano maging single-minded? Dapat isa lang ang goal mo. Isa lang ang piniplease natin. Isa lang ang nasa isip natin. Whether may bad situation or good situation, i-please si Lord. Purihin ang Lord. And you do not wave. To not waver means to stay anchored in what you know is true.
The Word of God says, Jesus said, I am the truth and the life. Kung siya ang daan, ang buhay at katotohanan, then I will not wave anymore. Because I know my God, that He is the truth, He is the life, and He is the way. And I have eternity with Him. Yun yung everyday na masaya ka lagi. Yun yung sinasabi ni James sa mga tao, why you need to consider it pure joy because here, temporary lang yung mga pagsubok na yan. Pag nandoon ka na, eternity na yun. At ang maganda doon, you have eternity with Jesus. Doon wala nang Judith at Juna. Doon wala nang sakit. Doon wala nang yung sakit sa kasukasuan. No? Wala nang pahid-pahid ng katingko. Wala na yung pagtaas ng BP, pagtaas ng sugar. Wala na. Kasi perfect, glorified body ka na eh. Gusto niyo na pumunta? Huwag na yun, di ba? But my point is, whenever you experience trials and difficulties, huwag kayong ma-anchor yung situation, huwag kayong madala sa sitwasyon, huwag kayong madala sa emosyon. Huwag yun ang maging dahilan to pull you away and to drift off from the Lord. Let that situation, let the trials push you near to Jesus. Amen? Sabi ng Hebrews 18:23, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Why? For He who promised is. Sorry, nagising ka ba? Malapit na tayong matapos. When prayers go unanswered, stay. When life doesn't go as planned. And when temptation hits, choose obedience. Be faithful. Sabi ng bata, amen, pastor. Press on, tuloy mo lang, pastor. Now, there is a story that I'd like to, before we end, let's watch, no? Itong video na to, nangyari po siya during the Olympic, I think 1992. And if you know, I think itong story na to, itong tao na to, everything, siguro that day, kung parang planado, talagang running siya for gold medalist eh. And he knows his performance. But you know what happened? Noorin natin.
there was an outside chance of having a battle for a gold. Does it make up for that? I have to be honest and say no. Derek Redmond didn't finish first during that Olympic run, 1992. But he finished faithfully. Sabi ni A.W. Tozer, faith is not a once-down act. Hindi siya overnight. But a continuous gaze of the heart to the triune God. We may find ourselves beaten down by the hard times, wondering where God is, and struggling to stay on God's path to life. But what if, brothers and sisters, instead we trusted those letters from James na narinig natin today and ask God how He wants to use our circumstances to make us more like Jesus? What if we walk out our faith by looking beyond ourselves and began caring for others, going through even greater difficulties than we are? When we begin to shift this kind of thinking, then we begin to experience maturity. Tatlong bagay lang po to apply to seek that kind of faith that stand in trials. Trials will knock trials will knock you down, but pressing on, even limping forward, like Derek Redmond. No? He was limping during that time, but he pressed on for victory. You're not running alone, katulad ni Derek. Pag hindi mo na kaya, sabi ni Lord, I'm here, anak. Sabay tayo. Tatakbohin natin. The Father runs to your sides and carry you forward. Press on. And walk by faith every day because Jesus is with you. Press on. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa salita mo. Truly, Lord, you're amazing God. At nais mo lang kami, Lord, sumunod, Lord, sa nais mo. Sa paglakad po namin, Lord, sa pagpapatuloy po namin, Lord. Hayaan mo, Lord, lumakad kami, Lord, sa mga salita at binitawan mo, Lord, ng mga pangako. Yun ang maging sanggalang namin, yun ang maging balutoy namin, Lord, yun ang maging materials namin, yun ang maging tools namin, and yun yung maging pathway namin, Lord, patungo sa inyo, Lord. Na kahit anuman, Lord, yung darating, Lord, sa daanan namin, hindi basta-basta kami, Lord, mag-quit or mag-stop. But we will continue pressing on, Lord, because you are with us. Because you will never leave us nor forsake us. Sa iyo, Lord, ang papuri. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po. God bless po.